Nagsimula na pong mag-imbestiga ang PNP kaugnay po ng nangyaring barilan sa loob nga po ng Senado kahapon. Agad na nag-deploy ng mga tauhan mula po sa SOCO ang PNP Forensic Group para mangalap ng mga ebidensya sa pinangyarihan ng barilan sa ikalawang palapag ng Senado. Una na pong nilinaw ng DILG o ni DILG Secretary John Vic Remulla na walang nasaktan o di kaya'y nasugatan sa barilan. Pero ngayon nagtuturoan po ang security ng Senado at NBI kung sino ang unang nagpaputok ng baril. Kagaya nga po ng sinasabi ni Manong Ted dito kanina, hanggang sa ngayon hindi pa rin po malinaw at hindi pa rin opisyal kung sino po talaga o saan galing yung putukan kagabi sa Senado. Samantala sa iba pang balita, nilinaw naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na wala siyang kinausap na ibang senador para po tulungan na amyendahan ang rules ng Senado para pumabor sa kanya. Kaugnay nga ito sa inihaing petisyon ni Senator Rodante Marcoleta para maamyendahan ang patakaran ng Senado at payagan na po ang mga senador na makadalo sa mga sesyon ng Senado kahit naka-video call lang. Ang tingin ng ilang umaalma sa petisyon, layunin itong mapaboran si Senator Ronald Bato de la Rosa para makadalo pa rin sa sesyon kung balakin niyang magtago ulit. Bagay na pinabulaanan mismo ng senador. Hindi ko alam actually, hindi ko pa masyado na pakinggan yung kasi third day na dito sa Senado ngayon. Pag-aralan ko, titingnan ko kung ano yung laman ng amendment ng rules ng Senado na yan. Kung sabihin mo na it tends to favor my situation, hindi ko po yan hiningi. Wala akong kinausap na kasama ko Senado na mag-file kayo ng resolution na i-amend yung rules para mapaboran ako. Yan nga po ang tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Samantala sa iba pang balita, dinipensahan ni Senator Bato de la Rosa ang nag-viral na video na sila po'y nagtatakbuhan sa hagdan kasama daw ang mga ahente ng NBI. Tila naging katatawanan sa social media na makuwanan po itong nadapa sa hagdanan. Marami ang nagbalik tanaw sa matatapang na pahayag noon ni Bato na hindi siya natatakot sa ICC pero kabaliktaran daw ngayon. Ang giit ni Bato, matapang siya noon dahil tiniyak daw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi siya ipagkakanulo sa ICC. That's basic human instinct. Self-preservation yan eh. Sino ba namang tanga na gusto magpapahuli? Sabihin niyo ako na ako ay duwag pero hindi ko po matanggap na sabihin niyo na ako ay tanga na nagpapahuli. Yan nga po muli ang tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Samantala, pinagbabato ng ilang umano'y Duterte supporter ang sasakyan ni Senator Tito Sotto kagabi. Habang nagmamaneho palabas po ng Senado, dinumog ang kanyang sasakyan. May ilan pang nagbato ng bote ng tubig na na-detain ng mga pulis pero pinakawalan din po kalaunan. Lumabas ng Senado si dating Senate President Tito Sotto ng mag-isa at walang bodyguard o driver. Kaya sa kanyang post, dismayado po ang senador sa PNP at security ng Senado dahil hindi nila nakontrol ang mga nangunguyog sa labas ng Senate compound. Samantala, pumalag din si Sotto sa paratang ni Senator Ronald Bato de la Rosa na sinuportahan niya raw ang kudeta sa Senado dahil tila may pinagtatakpan sila Sotto sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Yun ang pagtatakpan. Kung ano yung lumabas doon sa mga narrative. Ito, partial committee report ng ito. Hindi pa ito yung full. Partial lang para may progress report ng Senado. Ayaw pumirma ng iba. Sino may pinagtatakpan? Imposibleng si Senator Lacson o yung Blue Ribbon Committee. Baliktad yung sinasabi niya yun. Naku, dahilan lang yun. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.